This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila. Nitong 24 na Pebrero hanggang ika-2 ng Marso, taong 2025. Doktrina at mga tipan, Section 18. Sa Doktrina at mga tipan, Section 18 and 10, itinuturo sa atin ng Panginoon na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa kanyang paningin. Ibinubukas nito ang isang mahalagang pananaw na hindi nakabatay ang halaga ng tao sa material na bagay, tulad ng yaman, katalinuhan o anyo. Sa halip, sa mga mata ng Diyos, ang bawat kaluluwa ay may walang katumbas na halaga. Binibigyang diin ng mga talatang ito kung bakit ipinagkakaloob ng Diyos ang Ebanghelyo kay Joseph Smith at kay Oliver Cowdery upang itatag ang simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa Doktrina at mga tipan, Section 18, verses 1 hanggang 5, inutusan sila ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa kay Kristo at maiparating ang mensahe ng pagsisisi, dahil ang kaligtasan ng bawat isa ay napakahalaga. Ang katotohanan ito ay makikita rin sa bagong tipan sa Mateo chapter 18 verse 14, kung saan sinasabi ni Jesus, "Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mawalan ng isa man sa mga maliliit na ito." Ipinapakita nito na ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos at hindi niya nais na may mawala. Sa ating panahon ngayon, ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang pag-iikayat sa atin na maglingkod sa iba, magturo ng Ebanghelyo at magbahagi ng ating patotoo. Dahil ang bawat kaluluwa ay may halaga. Ang ating mga aksyon ay maaaring magdala ng kaligtasan sa mga tao sa ating paligid. Gayon din, sa 1 chapter 3 verse 16, sinasabi dito, ipinahayag ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagdanas ng lahat ng sakit at kasalanan upang magbigay ng pagkakataon sa bawat isa na makaranas ng kaligtasan. Ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos ay maligtas ang bawat kaluluwa at siya ay nagagalak sa bawat kaluluwang nagsisisi, na atin ding magbabasa sa Doktrina at mga Tipan, Section 18, verse 13. Sa ating buhay, maraming pagkakataon para maglingkod sa ating kapwa, magtulungan at magdala ng liwanag sa iba. Ang pagpapakita ng malasakit, pagtulong sa mga nangangailangan at pagbabahagi ng Ebanghelyo ay mga paraan ng pagtugon sa tawag ng Diyos na maglingkod. Ang simpleng paraan tulad ng pagmamahal sa ating pamilya, pagtulong sa mga nangangailangan at pagbabahagi ng ating patotoo, nakikibahagi tayo sa dakilang layunin ng Diyos, ang magdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Ang aral para sa atin, natularan natin ang halimbawa ni Kristo na magbigay ng kanyang buhay upang magdala ng kaligtasan sa bawat tao. Dapat tayong maglingkod ng may malasakit at laging tandaan na ang bawat kaluluwa ay may mataas na halaga sa paningin ng Diyos. Kapag ginagawa natin ito, tayo ay lumalakad sa landas ng kaligtasan at natutulungan din natin ang iba na makapunta rin doon. Ito ang kwento ng isang mangukit. Isang araw, isang mangukit ng mga hiyas ang naglakbay sa isang malawak na disyertong lugar.
Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang isang matinding kinang mula sa ilalim ng isang buhanging burol. Habang pinipilit niyang hukayin ang lugar, natagpuan niya ang isang perlas. Ngunit ito ay malabo at marumi mula sa buhangin at alikabok. Kahit na hindi ito kasing ganda ng iba pang mga perlas na nakita niya, nararamdaman niyang may kahalagahan ito. Habang pinagmamasdan ang perlas, naisip niya kung gaano karaming mga tao ang hindi nakaka-appreciate ng mga kaluluwang tulad ng perlas na iyon. Iniisip nila na ang mga hindi makikinang o hindi kaakit-akit ay walang halaga, kaya't hindi nila binibigyan ng pansin. Ngunit natutunan ng mang-uukit na sa mga mata ng kanyang guro, ang bawat perlas, hindi alintana kung gaano man ito kasira o kasimple, ay may malaking halaga. Nang tiningnan niya ang perlas na may bagong pananaw, nagkaroon siya ng matinding paggalang at pagmalasakit dito. Ibinigay niya ito sa kanyang guro at binuno ito ng isang magandang korona ng mga hiyas upang maging isang hiyas na magiging inspirasyon sa iba na matagpuan ang tunay na halaga sa mga kaluluwang itinuturing na walang halaga ng marami. Sa parabola na ito, ang nawawalang perlas ay kumakatawan sa mga kaluluwang maaring hindi pinapansin o itinuturing na hindi mahalaga ng lipunan o ng iba. Katulad ng perlas na minsang marumi, ngunit may malalim na halaga pa rin. Bawat kaluluwa ay may napakalaking halaga sa mata ng Diyos, gaya ng itinuro sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 10. Sa mundong ito, madalas na nakatuon ang mga tao sa yaman, katayuan o panlabas na itsura, kaya't naisip nilang walang halaga ang iba. Katulad ng mang-uukit sa parabola na nakakita ng tunay na halaga sa perlas, tayo rin ay dapat makita ang halaga ng bawat kaluluwa, kahit pa ang mga tila hindi perpekto o may depekto. Nakikita ng Diyos ang potensyal sa bawat isa sa atin at hinihiling niya sa atin na tratuhin ang iba ng may pagmamahal at respeto at tulungan silang makita ang kanilang banal na halaga at patnubayan sila patungo sa kaligtasan tulad ng ginawa ni Jesus. Ang pangunahing mensahe dito na tandaan natin na bawat kaluluwa, anuman ang anyo o kalagayan, ay may mataas na halaga sa mata ng Diyos. Katulad ng mang-uukit na ibinalik ang pela sa buong kaluwalhatian nito, maaari din nating matulungan ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagpapakita sa kanila ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Bawat gawa ng kabutihan, bawat salita ng pampatibay loob, at bawat pagkakataon na magbigay tayo ng gabay sa iba patungo kay Kristo ay may walang hanggang kahalagahan. Sa araw na ito, my dear brothers and sisters, ating paaralan ang subject na patatagin ang aking simbahan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 1 to 5, tinawag ng Panginoon si Oliver Cowdery upang tumulong sa paglalatag ng pundasyon ng kanyang simbahan. Sa parehong paraan, tinatawagan din tayo ng Diyos ngayon upang patatagin ang ating pananampalataya at tulungan ang iba na lumapit kay Kristo. Isa sa mga mahalagang aral na matutunan natin sa talatang ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa mga bagay na nakasulat na ating makikita sa talata 3. Na nangangahulugang dapat tayong manalig sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan at sa mga pagpapahayag na natatanggap natin sa pamamagitan ng Espiritu. Sa 1 chapter 5 verse 39, sinabi ni Jesus, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y
siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Ipinapakita nito na ang mga banal na kasulatan ay nagpapatibay ng ating pananampalataya kay Kristo at nagbibigay ng patnubay sa ating buhay. Gayun din sa Doktrina at Mga Tipan, Section 6, verses 22 hanggang 24, ipinapaalala ng Panginoon kay Oliver Cowdery na ang Espiritu ang nagpapatunay ng katotohanan ng mga bagay na ito, na isang mahalagang prinsipyo rin para sa ating ngayon. Na hindi lamang tayo dapat umasa sa ating sariling pangunawa, kundi sa patnubay ng Espiritu. Ang ating pananampalataya ay dapat itatag sa matibay na saliga ng Ebanghelyo ni Kristo, na ating makikita at mababasa rin sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 5. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 7, verses 24 hanggang 25. Kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato at hindi nagiba sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Kung itatayo natin ang ating buhay kay Kristo, magiging matatag tayo sa kabila ng anumang pagsubok. Sa ating panahon ngayon, patuloy tayong hinahamon ng mga pagsubok, tukso at mga bagay na maaari magpahina ng ating pananampalataya. Ngunit sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng banal na kasulatan, pananangin at pagsunod sa Espiritu Santo, mapapatibay natin ang ating pananampalataya at maitatayo natin ang ating buhay sa matibay na pundasyon ng Ebanghelyo. Ang ating personal na pagsisikap na lumapit kay Kristo ay hindi lamang magpapalakas sa ating sarili, kundi magiging daan din upang makatulong tayo sa iba sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang ating aral na ating makukuha dito sa ating lesson ngayon ay ang pagpapatatag ng ating pananampalataya ay isang patuloy na proseso. Kailangan nating panghawakan ang mga salita ng Diyos, magtiwala sa Kanyang mga pangako, at lumakad sa landas ng pagsunod. Kung gagawin natin ito, magiging matibay ang ating buhay, katulad ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, hindi matitinag sa harap ng anumang bagyo ng buhay. Ang bahay sa itaas ng burol. Sa isang maliit na nayon, may dalawang magkapatid na nagpasiyang magtayo ng kanilang bahay. Ang nakakatandang kapatid, si Andres, ay naghanap ng matibay na lugar at nagtayo ng kanyang bahay sa isang mataas na burol, kung saan matibay ang lupa. Gumugol siya ng maraming araw sa paghuhukay at pagpapatibay ng pundasyon. Samantala, ang nakakabatang kapatid na si Miguel ay nagmadali at nagtayo ng kanyang bahay sa isang mababang kapatagan, malapit sa ilog, kung saan malambot ang lupa at madaling maitayo ang bahay. Dumating ang tag-ulan, ang malalakas na hangin at matinding pagbaha ay sumubok sa kanilang mga tahanan. Ang bahay ni Miguel na itinayo sa mahina at mababaw na pundasyon ay madaling nagiba nang umapaw ang ilog. Ngunit ang bahay ni Andres na matibay na itinayo sa burol ay nananatiling matatag kahit tinamaan ng malakas na bagyo. Ang aral na ating mapupulot dito, tulad ng bahay ni Andres, ang ating pananampalataya ay dapat itayo sa matibay na pundasyon, ang mga turo at halimbawa ni Hesukristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 5, sinabi na dapat nating itatag ang ating buhay sa saligan ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Gaya rin ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 25, ang mga nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita ay tulad ng taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sa ating panahon, maraming bagay ang maaaring magpahina sa ating pananampalataya.
Ngunit kung magkaugat tayo sa salita ng Diyos, mananatili tayong matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18 verse 10, malinaw na sinasabi ng Panginoon na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Madalas, sinusukat ng mundo ang mga halaga ng isang tao batay sa kanyang yaman, talento, edukasyon o katayuan sa lipunan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang ating halaga ay hindi nakabatay sa panlabas na bagay, kundi sa ating pagiging kanyang mga anak. Sa Lucas chapter 15 verses 1 hanggang 10, itinuro ni Jesus ang talinhaga ng nawawalang tupa at nawawalang salaping pilak. Ipinakita rito na kahit isa lamang ang mawala, gagawin ng Diyos ang lahat upang ito ay hanapin at ibalik. Katulad nito, walang sinuman sa atin ang hindi mahalaga sa Kanya, anuman ang ating pinagdadaanan o pagkakamali. Laging may lugar para sa atin sa Kanyang kaharian. Ito rin ang diwa ng 1 chapter 3 verse 16 na nagsasabing ibibigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Sa ating panahon, marami ang nakakaranas ng kawalan ng pag-asa o pagdududa sa kanilang halaga. Marahil dahil sa mga paghihirap sa buhay, pagkakamali o panlilibak ng ibang tao. Ngunit dapat nating tandaan na sa bawat pagsubok, ang Diyos ay laging nandyan upang ipaalala na mahal niya tayo. Sa Moises chapter 1 verse 39, sinabi ng Panginoon na ang kanyang gawain at kaluwalhatian ay ang isakatuparan ang kawalang hanggang buhay ng tao. Nangangahulugan ito na ang ating buhay ay may layunin at direksyon sa kanyang plano. Ang ating halaga ay hindi nagbabago sa mata ng Diyos. Anuman ang ating nakaraan, patuloy tayong mahalaga sa Kanya. Si Jesucristo ang patunay ng ating kahalagahan. Dahil sa Kanyang sakripisyo, nagkaroon tayo ng pagkakataong magsisi at bumalik sa Ama. Dapat nating ipakita ang parehong pagmamahal sa iba. Tulad ng Diyos na hindi sumusuko sa atin, dapat din nating magiging mahabagin sa ating kapwa. Kung minsan, maaaring makaramdam tayo ng pagdududa sa ating sarili, ngunit tandaan natin na tayo ay mahalaga sa Diyos. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya, lumapit sa Kanya at iparamdam sa iba ang kanilang tunay na halaga. Sa paggawa nito, natutulungan natin silang mapalapit kay Kristo at mapagtibay ang ating sariling kaugnayan sa Kanya. Nagagalak ang Panginoon kapag nagsisisi ako. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 11 hanggang 16, ipinapakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang Kanyang pagmamahal sa atin. Dahil sa sakripisyo ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magsisi at magbago. Sinabi sa talata 13, anong laki ng Kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisisi, na nagpapakita na hindi lang tayo ang nakikinabang sa pagsisisi, kundi pati ang ating Ama sa langit, sapagkat nais niyang tayo ay makabalik sa Kanya. Sa Alma chapter 36 verses 18 hanggang 21, ibinahagi ni Alma ang kanyang karanasan sa pagsisisi. Noong una, nakadama siya ng matinding sakit at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ngunit nang manalig siya kay Kristo at humingi ng kapatawaran, napalitan ito ng labis na kagalakan. Ipinapakita lang ito na bagamat ang pagsisisi ay maaaring mahirap sa simula, ito ay nagdadala ng kapayapaan at bagong simula. Ang kahalagahan ng pagsisisi ay matatagpuan din sa Lucas chapter 15 verse 7, kung saan sinabi ni Jesus na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit
dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Nangangahulugan ito na walang sinumang walang pag-asang magbago. Ang pagsisisi ay isang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin ang pagsisisi hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang pagpapala upang tayo ay magkaroon ng bagong simula. Ang pagsisisi ay nagdadala ng kagalakan. Sa halip na matakot o mahiya sa pagsisisi, dapat natin itong yakapin dahil ito ang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Ang pagsisisi ay isang patuloy na proseso. Hindi ito isang beses lamang na ginagawa kundi isang pang-araw-araw na pagsisikap na lumapit sa Diyos. Sa ating panahon, marami sa ating maaaring nakadarama ng pag-alinlangan sa pagbabalik loob sa Diyos dahil sa ating mga pagkukulang. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung tayo ay taus-pusong magsisisi. Kung tayo ay magpapakumbaba, tatanggapin ang ating mga pagkakamali at babalik kay Kristo, mararanasan natin ang tunay na kagalakan na nagmumula sa Kanya. At bilang Kanyang mga disipulo, may tungkulin din tayong aanyahan ang iba na magsisi at makaranas ng parehong pagpapala, ang kaligayahang dulot ng pagsisisi at pagbabago, ang parabola ng nawawalang singsing. Isang araw, may isang dalagang nangangalang Clara na nagmana ng isang napakagandang gintong singsing mula sa kanyang lola. Ang singsing na ito ay may mahalagang kahulugan sa kanilang pamilya, kaya't pinapahalagahan ito ni Clara ng labis. Ngunit isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng kanyang mga gawain, nadulas sa kanyang daliri ang singsing at nahulog sa madilim na sulok ng kanilang bahay. Nag-alala si Clara at hinanap ito sa buong bahay. Gumamit siya ng lampara, inalis ang mga sapin sa sahig at sinunod ang bawat sulok ng may tiyaga. Hindi siya tumigil hanggang sa makita niya ito sa ilalim ng isang lumang aparador. Nang makita niya ang singsing, napuno siya ng galak at dali-daling ibinahagi sa kanyang pamilya ang mabuting balita. Ang aral na ating mapupulot sa parabolang ito, tulad ng nawalang singsing, may mga pagkakataon din tayo ay naliligaw sa landas ng buhay dahil sa kasalanan o kahinaan. Ngunit hindi tayo pinababayaan ng ating Ama sa langit. Katulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, section 18 verse 13, anong laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisisi? Ang Diyos ay laging handang tanggapin tayo pabalik, basta't magsisi tayo ng taos-puso at magbalik loob sa Kanya. Ang parabola ay may pagkakahawig din sa itinuro ni Kristo sa Luke chapter 15 verse 8 to 10. Ang parabola ng nawalang pilak. Tulad ng babaeng masayang natagpuan ang kanyang nawalang pilak, gayon din ang Diyos kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi. Sa ating panahon, maaaring makaramdam ng pagkadismaya o pag-aalinlangan sa ating halaga dahil sa ating mga pagkakamali. Ngunit pinapaalala sa atin ng Panginoon na walang kaluluwang walang halaga sa Kanya. Kung tayo ay mapagpakumbaba at hahanapin ang Kanyang patnubay, matatagpuan natin ang ating landas pabalik sa Kanya at mararanasan natin ang Kanyang walang hanggang kagalakan. Ang kagalakan ay nagmumula sa pagtulong sa iba na lumapit kay Kristo. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 18, verse 14 to 16, itinuro sa atin ng Panginoon ang napakalaking kagalakan na nagmumula sa pagtulong sa iba na lumapit kay Kristo. Sinabi niya, narito, nararapat kayong maging mga tagapaglingkod sa tao, sapagkat kayo ay tinawag ng may pananawagan upang ipangaral ang pagsisisi sa bayang ito. Ipinapaalala nito sa atin na ang isa sa pinakamahalagang misyon natin sa buhay
ay ang magbahagi ng Ebanghelyo at hikayatin ang iba na magsisi at bumalik sa Panginoon. Ang prinsipyong ito ay matatagpuan din sa Lucas chapter 15 verse 7, kung saan sinabi ni Jesus, "Ako'y nagsasabi sa inyo na gayon din magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matutuwid na hindi nangangailangan magsisi." Ipinapakita nito na walang katumbas ang kasiyahang nadarama hindi lamang ng mga nasa langit, kundi pati tayo dito sa lupa kapag may isang kaluluwang bumabalik sa Diyos. Sa ating panahon, maaari tayong magdala ng kaluluwa kay Kristo sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng ating patutuo, paganyaya sa pagsamba, o pagiging mabuting halimbawa ng pananampalataya at kabutihan. Maaaring hindi natin agad makita ang bunga ng ating mga pagsisikap, ngunit bawat maliliit na hakbang ay may epekto sa buhay ng iba. Tulad ng isang magsasakang nagtatanim ng binhi, hindi natin agad makikita ang ani. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang binhi ng Ebanghelyo ay tutubo at mamumunga sa puso ng mga tao. Gayon din, maaari tayong maging daan upang maranasan ng iba ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng kabutihan tulad ng pagkikinig sa nangangailangan, pagpapatawad sa mga nagkakamali, at pagpapakita ng malasakit, may paparamdam natin sa iba na sila ay mahalaga din sa ating Diyos. At sa paggawa nito, mararanasan natin ang tunay na kagalakan, isang kagalakang hindi panandalian, kundi may walang hanggang halaga. Ang aral para sa atin, ang tunay na kagalakan ay hindi sa makamundong bagay, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tinutulungan natin ang iba na lumapit kay Kristo, hindi lang sila ang nagbabago, pati tayo ay lumalago sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari kong marinig ang tinig ng Panginoon sa mga banal na kasulatan. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 18, verse 34 hanggang 36, itinuro sa atin na maaari nating marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sabi nga, ito ay tinig ng Panginoon at tunay na tinig ng Diyos at ang tinig ng Espiritu. Ipinapakita nito na ang kanyang tinig ay hindi palaging maririnig sa pamamagitan ng pisikal na pandinig, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa mga banal na kasulatan, sa tinig ng Espiritu at sa mga turo ng mga propeta. Ang mga prinsipyong ito ay makikita rin sa 1 chapter 10 verse 27, kung saan sinabi ni Jesus, "Tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nasisusunod sa akin." Bilang kanyang mga tupa, kailangan nating sanayin ang ating espiritual na pandinig upang makilala ang kanyang tinig at sundin ang kanyang mga utos. Sa unang hari, chapter 19, verses 11 hanggang 12, matutunghayan natin kung paano naranasan ni Elias ang presensya ng Diyos, hindi sa isang malakas na bagyo o lindol, kundi sa isang banayad at maliit na tinig. Itinuturo nito sa atin na madalas na nangungusap ang Diyos sa payapa at marahang paraan. Kaya kailangan nating linangin ang ating kakayahang makinig sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pag-aaral ng kanyang salita. Sa ating panahon, maaaring ingay at distraksyon ang maaaring humadlang sa atin upang marinig ang tinig ng Panginoon. Ang teknolohiya, mga alalahanin sa buhay at iba pang pansariling hangarin ay maaaring makaabala sa ating espiritual na pandinig. Subalit, kapag sinadya nating maglaan ng oras para sa personal na pag-aaral ng banal na kasulatan, taimtim na panalangin
at pagsunod sa mga kautusan, mas malinaw nating maririnig ang kanyang tinig sa ating puso at isipan. Ang tinig ng Panginoon ay naririto palagi para sa atin, ngunit kailangan nating ihanda ang ating sarili upang marinig ito. Kapag binibigyang pansin natin ang kanyang mga salita sa banal na kasulatan at isa sa buhay ang mga ito, mararanasan natin ang patnubay ng Diyos sa ating buhay. Tayo nawa ay maging mas handang makinig at sumunod sa kanyang tinig, sapagkat sa paggawa nito, tayo ay lumalakad sa tamang landas patungo sa Kanya.